Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagi ng pinakamaawain. Ang lahat ng papuri ay tanging sa ala lamang. Ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Nawa ay mapa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang habag ng Allah, biyaya ng Allah sa kanyang pamilya at sa kasamahan at sa mga taong tumatahak sa tuwid na landas. So ayan po, magandang hapon po dito sa Makkah, Saudi Arabia, at magandang gabi naman po dyan sa atin sa Pilipinas. At ayan po, patuloy pa din po tayong nag-aayuno sa pang-apat na araw. Ulitin ko po ha, yung iba na ayaw mag-ayuno, wala naman pong problema. Yan ay nasa inyong kagustuhan. Huwag lang po natin kalilimutan ng ikasyam ng Dhul-Hijjah sa pinakahuling araw ng ating pag-aayuno. Alhamdulillah. So ayan po ha, doon po sa iba, hinihiling ko ang inyong kagaanan ng puso sa pagtanggap ng Islam. At itutuloy ko lamang po yung ibang mga tanong patungkol sa pagsasala para po mas higit na maunawaan ng iba. Alhamdulillah. At paalala ko lang po ulit doon sa iba na Allahu Akbar. Merong mga kababaihan na nagnanais ding magbahagi ng kanilang kaalaman sa Islam. Pero dahil sa mga taong mapanghusga at nagkakaroon sila ng panghihina ng loob. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung ang mga taong mapanghusga ay sobrang perpekto ang tingin nila sa sarili nila, huwag mo silang pansinin. Mas maging matatag ka. Bakit? Kung wala ang mga taong mapanghusga, manghihina ka. Pero kung nandyan sila ang magpapatatag sa iyo. Bakit? Dahil itatama mo ang pagkakamali nila. Subhanallah. Huwag tayong panghinaan ng loob. Porket papansinin nila kung anong ating kakayahan, kung anong ating kamalian, panindigan natin. Kung tayo'y nagkamali, maaari pa nating itama. Walang sino man ang maaaring humusga sa atin, ngunit ako, bilang isa sa nangangaral ng Islam, subhanallah, maaari akong mangaral ng kung ano ang alam kong bagay na makakabuti sa bawat isa. Pero hindi ako sasagot ng ikasasakit ng puso mo na taong humuhusga. Subhanallah. Alalahanin natin dito sa mundo, walang sino mang perpektong tao maliban sa Allah, ang tagapaglikha ng sangkatauhan. Kung saan tayo nagmula at sa Kanya tayo ay muling magbabalik. Alhamdulillah. Kaya po doon sa iba na masyadong mataas ang tingin sa sarili nila, Allahu Akbar, huwag po tayong maging mataas. Huwag nating buhati ng ating bangko kung hindi natin ito kaya. Subhanallah. Dahil baka ito'y bumagsak, walang sasalo sa atin. Subhanallah. Allahu Akbar. Tayo po'y magkaroon ng pagpapakumbaba sa ating sarili. Maging matatag tayo at maniwala tangi lamang kay Allah. Huwag tayong matakot sa iba. Huwag tayong matakot sa mapanghusga na sa sarili niya ang budhi, ang muhi ay nakalagay. Iwasan natin na tayo ay maging mapangmataas. Ngunit manatili tayo sa baba. Subhanallah. Hindi porke tayo'y may pinag-aralan, tayo'y may natapos. Allahu Akbar. Baka hindi natin alam, yung mga walang pinag-aralan ay mas mahihigitan ka pa. Subhanallah. Aanhin natin ang pinag-aralan natin sa Islam. Kung tayo naman ay isang mapangmatang tao, kung tayo naman ay mapanghusga sa gawa ng iba, isang pagkakamali lamang ng isa, ipopost mo na para siraan mo siya. Subhanallah. Tingnan mo muna sa sarili mo kung anong nagagawa mong kabutihan na maidudulot sa puso ng iba para magkaroon ang kanilang puso ng espiritual na pangangailangan. Hindi yung nakakita ka lang ng mali. Allahu Akbar. Ibinagsak mo na siya. Subhanallah. Doon sa panghusga natin, kung iisipin po natin, ang bawat panghuhusga natin sa kapwa, kung sila man ay nagkamali, maaari natin silang pangaralan. Pero kung iisipin natin, sa bawat panghuhusga natin, ginaya na natin ang taong nagkasala at nakagagawa ng mali. Bakit? Tayo may pananampalatayang Islam, pero sarili natin, hindi natin maturuan kung paano gumalang at rumispeto, magbigay ng payo sa iba.
bagkus hinuhusgahan mo sila. Subhanallah. Diba? Allahu Akbar. Doon pa lang, kapag nanghusga ka ng kapwa mo, siguraduhin mong perpekto ka. Subhanallah. Pero kung hindi ka perpekto, huwag kang huhusga. Ngunit mangaral ka. Yan ang katuruan sa Islam. Tayo ang may kinalaman at may alam sa Islam, tayo ang uunawa at magpapakumbaba. Subhanallah. Kung iba, hindi mo kayang sagutin yung mga masasakit na salita nila, ipagdasal mo sila. Allahu Akbar. Napakagandang pakinggan sa mga Muslima na babae. Imagine niyo, ang daming gustong Muslima balik Islam na gustong mangaral sa tao. Ngunit nagkakaroon sila ng takot dahil sa mga taong ang mata ay tinitingnan kung saan bagay sila makapanghuhusga. Allahu Akbar. Sa bagay, hindi mawawala yan sa tao dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaranas ng panghuhusga, pambabatikos sa panahon niya. Subhanallah. Bakit tayo hindi magiging matatag? Mas magiging matatag tayo. Bakit? Dahil ang mga taong mapanghusga ay pagsubok sa atin at silang magpapatatag. Kung wala kang pagtitiwala kay Allah, mawawala ang iman mo. Pero kung ang Allah ang tangi mong pinagkakatiwalaan sa lahat ng bagay, Allahu Akbar, mas magiging matatag ang iyong iman o pananampalataya. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Pa? Kaya yung iba dyan, Allahu Akbar, manatili tayo sa baba. Kahit ako, wala akong kahit anong ipagyayabang sa tao. Wala akong kahit anong ipagyayabang sa inyo. Subhanallah. Allahu Akbar. Yung iba papansinin ng ganito, papansinin ng ganyan. Bakit meron ng mga tao na napapansin nyo? Iyon ay kanilang pinagsusumikapan. Subhanallah. Meron silang magagarang sasakyan, meron silang magagarang damit, meron silang magagarang bahay. Magagandang bahay. Subhanallah, bakit sila mayroon noon? Dahil iyon ay kanilang pinagsusumikapan. Kung iyon man ay nakamit nila, huwag mo silang tingnan dahil sa kanilang nakamit. O kung ano man ito, nasasabihin nyo sila'y nagyayabang. Hindi. Bakit? Dahil iyon ay kanilang pinaghirapan sa buhay, sa buong buhay nila. Subhanallah. Yung iba sasabihin nagyayabang. Allahu Akbar. Nagyayabang saan? Doon pa lang sa bagay na iyon, sa bawat salitang iyon, ang isang taong sumasampalataya na nagsalita ng isang bagay na napansin niya sa kanyang kapwa, ito ay panghuhusga na. So, sinong nagkakasala? Kami ba? Hindi. Ang sarili mo. Ang sarili mo ang magkakasala at hindi ang iyong kapwa. Subhanallah. Hindi porket ako ay hindi nakatapos sa kanumang universidad sa pag-aaral ng Quran, ako'y dapat nang tumigil. Bakit ako titigil kung sabihin mo ako'y tumigil? Bigyan mo ako ng isang matinding rason. Bakit ako titigil sa pagdadawa ng Islam? Allahu Akbar. Subhanallah. Binibigyan ng tao ng pagsubok dito sa mundo. At kung matatag ka, mananatili ka kasama ng kapakumbabaan mo. At ang tao ay maniniwala sa iyo. Di pwedeng hindi ako magkamali. Ako ay isang tao lamang. Hindi ako Panginoon. Hindi ako ang Allah. Gawa lamang ako ng Allah. At nakatala sa akin na ang bagay na aking pagkakamali, iyon ay laban sa aking sarili. Hindi patungkol kay Allah. Subhanallah. Ang pagkakamali ko, iyon ay gawa ko. Okay po? At kung lahat ng salita ko na napapakinggan ninyo at mabubuti na tumatatak sa puso nyo at naibabahagi nyo din sa iba, subhanallah, yun ay magiging kabutihan ko at magiging kabutihan ninyo. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayan po ha. Napakaganda po ng aking pangaral. Kaya po, Allahu Akbar. Wag po tayong maging mataas. Keep humbleness. Yun ang ilagay natin sa puso natin. Huwag na huwag ang pagiging mapanghusga sa kapwa. Kapag ka nang husga ka, tapos natapos mo yung Quran, nakapagtapos ka ng kung saan mang universidad, 10 universidad ng paaralan ng Quran, tapos mapangmataas ka, walang saysay lahat ng iyong pinag-aralan dahil ikaw mismo sa sarili mo ang nagbabagsak sa iyo at hindi kami. Subhanallah. La ilaha illallah. Hamadan Rasulullah. La ilaha illallah.
So ayan ha, itutuloy ko lang po ang ilang katanungan patungkol sa pagsasala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Uulitin pa ba ng isang tao ang kanyang naisagawang sala matapos na magsagawa ng taslim kapag siya ay nakakita ng najasa sa kanyang damit o dumi? Subhanallah. Sagot: ang sino mang nagsagawa ng sala samantalang ang kanyang katawan o kasuotan ay may najasa at napag-alaman lamang na ang tungkol dito ay matapos maisagawa ang sala, ang kanyang sala ay tanggap ayon sa pinakatumpak na pahayag ng mga pantas ng Islam. Allahu Akbar. So ayan ha, doon sa mga hindi pa nakakaalam, halimbawa siya ay nakapagsala at may dumi ang kanyang damit, nakapagtaslim na siya, pwede at tanggap po iyon sa Allah ang ating pagsasala. Kung hindi niya alam na at nakita na ang kanyang damit ay may dumi, tapos nakapagsala na siya. Subhanallah. At ganoon din kung sakaling noong una pa man ay nalalaman na niya na ang kanyang kasuotan o damit ay may najasa, ngunit nakalimutan sa oras ng sala at naalala lamang pagkatapos ng sala, ang kanyang sala ay tanggap pa rin ayon sa isang talata ng Quran. O Panginoon namin, huwag mo po kaming parusahan kung kami ay nakalimot o nagkamali. So yun yung nakatala sa Quran 2 verse 286, di ba? Sabi, walang sino mang kaluluwa ang binigyan ng ala ng pasanin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang ginawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang ginawa. Allahu Akbar. So doon nakalagay din yung pagkakamali ng tao, ihihingi mo ng kapatawaran sa Panginoon. Subhanallah. Allahu Akbar. Ang tugon naman ni Allah ay ginawa ko na sa weti. Allahu Akbar. Nabanggit sa isa pang hadith na isang araw habang ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng sala samantalang ang kanyang sapin sa paa ay may najasa. Ipinagbigay alam sa kanya ni Jibril ang tungkol dito. Hinubad niya ang sapin at nagpatuloy sa kanyang sala at hindi na niya inulit ito. Ito ay kaluwagan at habag na kaloob ni Allah sa kanyang mga lingkod. Subalit, ang sino mang makalimot na magsagawa ng wudu at nagsagawa ng sala, kailangang ulitin niya ang sala ayon sa nagkakaisang hatol ng mga pantas ng Islam. Ito ay alinsunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi tanggap ang sala ng walang wudu. Ayan po, kailangan po nating magpadalisay kapag tayo ay magsasala. Subhanallah. La ilaha illallah. So ayun po ha. Hindi po maaaring magsala ang isang tao ng walang wudu. Ang sino mang magsala nang hindi tayo nagpadalisay o nagugas ng mga kamay, ang anumang sala na ating gagawin ay hindi po magiging katanggap-tanggap kay Allah. Subhanallah. So ayan, kaya kailangan talaga bago tayo mag-umpisa ng pagdarasal, manatili at panatilihin natin ang ating pagwuwudu o paliligo sa ating katawan. Pero usually, kapag hindi naman tayo nakipagniig sa ating mga asawa, halimbawa, or walang lumabas na kung anuman sa ating katawan, sa private parts, ibig sabihin, hindi na tayo kailangan maligo. Maaari lamang tayong mag-wudu o pagpapadalisay ng ating katawan bago magsagawa ng sala. Allahu Akbar. Hindi tanggap ang sala na walang wudu at ang kawang gawa na galing sa nakaw. Subhanallah. O yan ha, hindi tanggap ang pagwuwudu, ang pagwuwudu kung hindi tanggap ang sala kung wala kang pagwuwudu. At hindi rin po tanggap ang mga kawang gawa na ipinagkakaloob mo sa kapwa kung ito ay nagmula sa nakaw. Subhanallah. Halimbawa, ikaw ay nagnakaw ng 100 piso, tapos namigay ka sa kapwa mo, hindi pa rin ito tanggap. Dahil ang pera na ninakaw mo at ibinigay mo sa kapwa ay galing sa nakaw, galing sa masama. Ibig sabihin, wala pong saysay kahit pa ikaw ay tumulong sa iba, kung ang pera naman na pinagmulan nito ay mula sa nakaw. Subhanallah. Ang hadith na ito ay nasa Sahih Muslim at ang sabi
pa niya sallallahu alaihi wasallam, kapag walang wudu ang sino man sa inyo, hindi tanggap ang kanyang sala hanggang hindi siya nakapagsagawa ng wudu. Maraming mga tao sa ngayon ang pabaya sa kanilang sala. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng hinintuan ng pagsasagawa ng sala. Ano po ba ang hatol sa mga iyon? At ano ang tungkulin ng isang Muslim para sa kanila at lalong-lalo na sa kanyang mga kamag-anak gaya ng ama, anak, asawa at iba pa. Subhanallah. O yan, dito po sa mga maraming tao na nakakalimot sa pagsasala. Pero usually po marami na. Meron pong isang born Muslim. Noong nakita niya po ang post ko na patungkol sa Islam, kauna-unahang video ko po ata yun. I think pangalawa o pangatlo. Doon sa kauna-unahang video ko, doon po hindi pa po ako nagninikab. Okay po, doon na naman sa mga panghusga, yan na naman po ako. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahul azim. Siya po ay 15 years nang hindi nagsasala. 15 years ha? 10, 5. 15 years na po siyang hindi nagsasala at nanumbalik ang kanyang pagsasala. Alhamdulillah. Nang mapanood po niya ang aking video. Nagbalik po siya, nagsala, nagkaroon ng pagsisisi, panunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah! La ilaha illallah! Talaga pong halos umiyak siya sa akin. Sa tagal na panahon na daw na kinalimutan niya ang Allah, ang pagsasala, ang pag-unawa sa Islam. Allahu Akbar. Pero nung napanood niya ako, tingnan niyo po, nagbalik loob siya. At ngayon, inuumpisahan na niya at sinisimulan niyang ulitin at baguhin ang kung anumang nakasanayan niya noon na pagkalimot niya sa pagdarasal. At ngayon, Allahu Akbar, lagi na siyang nasa masjid. At lagi siyang nanonood sa akin. Alhamdulillah. Tingnan niyo po kung gaano kalaki ang impact na naibibigay namin kami mga baling Islam na mapagpakumbaba sa kapwa. Bakit? Ang tao ay mapupukaw upang magbalik loob sa pananampalataya kay Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Ito po ang sagot. Ang pagpapabaya ng sasala ay kabilang sa mga malalaking kasalanan. Bakit? Kasi ito po ay kasama sa 5 pillars of Islam. Yung prayers o sala. Allahu Akbar. Pangalawa po iyon. At kabilang rin sa mga katangian ng isang munafik na mapagpanggap na Muslim. Ang sabi ni Allah, tunay na ang mga munafik ay nagsisikap na linlangin si Allah, ngunit siya ang luminlang sa kanila. At kung sila ay tatayo upang magsagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita lamang sa mga tao at kaunti lamang kung kailangang alalahanin si Allah. Allahu Akbar. At ang sabi ni Allah tungkol sa kanilang katangian, at ang sabi ni Allah tungkol sa kanilang katangian, at walang humahadlang sa kanilang ambag upang matanggap buhat sa kanila, kundi dahil sa sila ay hindi sumasampalataya kay Allah at ang kanyang sugo, at sa kanyang sugo dahil sa sila ay pumupunta sa sala ng patamad-tamad. Allahu Akbar. At dahil sa sila ay gumugugol ng may sama ng loob. Allah. At sabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamabigat na sala para sa mga munafik ay ang sala sa Isya at sala sa Al-Fajr. At kung nalalaman lamang nila kung ano ang gantimpala mayroon ng dalawang sala na ito, pupunta sila kahit pagapang upang isagawa ito. La ilaha illallah. So bakit? Yung Fajr po kasi may time na talagang mabigat sa atin dahil kasarapan ng tulog. Allahu Akbar. Pero sa totoong mananampalataya ng Islam na mga Muslim, Allah, marinig pa lang ang adan, nakahanda na siya para magwudu at magsala. Subhanallah. So imagine niyo yun ha? Yung araw na nandito pa tayo sa mundo, kapag naririnig natin ng adan, magsala na tayo. Dahil bakit? Sa araw na mamatay tayo, hindi na tayo makapagsasala. Hindi na tayo makatatawag ng adan para sa sarili natin. Hindi na tayo makapagbibigkas ng Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Wala na tayong mababanggit kapag tayo'y namatay. Binibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon. Dahil nandito tayo sa mundo, malakas. Gumigising, bumabangon, kumakain, natutulog. Pero pagdarasal, ang kinalimutan mo, subhanallah. Lahat ng iyan sa pagkalimot mo habang ikay nabubuhay sa iyong kamatayan ay maaalala mo, ang bawat salita ko ay tama. Kaya't magsala ka na. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Hinihiling ko po, iniimbitahan ko kayo na balikan nyo ang pagdarasal mo. Doon sa mga sister, brother and sister na nagdarasal, Allahu Akbar, sobrang laki ng pasasalamat ko sa Panginoon. Bakit po? Dahil lahat tayo ay nakagabay sa ating mga sarili. At alam nyo kung gaano kasarap ang pakiramdam ko doon sa mga sister na malalakas ang iman? Allah! Lalong tumatatag ang aking pananampalataya kay Allah. Bakit? Dahil ang mga sister na kaibigan ko at mga brother, malakas ang pananampalataya. So bakit ko papalambutin or ibababa ang aking pananampalataya kay Allah? Kailangan ko ding maging matatag. Bakit? Dahil dadalhin ko iyon sa araw na ako ay mamamatay at magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. So, yun po ha. Allahu Akbar. Kung kaya tungkulin ng bawat Muslim, lalaki man o babae, na panatilihi ng pagsasagawa ng 5 sala na sa kani-kaniyang mga takdang oras at isagawa ang mga ito ng may kapanatagan. Subhanallah. May pagmamalasakit, may kataimtiman at konsentrasyon dahil ang sabi ng Allah, tunay na mga matagumpay ang mga mananampalataya na sa kanilang pagsasagawa ng sala ay matimtiman na nagpapakumbaba. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illallah. Imagine niyo po yung salitang ito. Tunay na mga matagumpay ang mga mananampalataya na sa kanilang pagsasagawa ng sala ay matimtiman na nagpapakumbaba. Allahu Akbar. Subhanallah. Nasasaad din sa isang hadith na inutusan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang isang taong hindi pinagbuti ang pagsasagawa ng sala na ulitin ang sala. Allahu Akbar. Sapagkat hindi niya iyon isinagawa ng may kapanatagan. Sa panig naman ng mga kalalakihan, kailangang palagi nilang isagawa ang sala sa Jum'ah. So ayun, every Friday po, yung mga lalaki sa atin, tayong mga kalalakihan, sa mga kalalakihan ha, obligado po ang lalaki na magpunta sa masjid, sa kahit anong masjid na malapit sa inyo. Kung wala naman pong masjid, wala po tayong magagawa kundi manatili at manampalataya sa ating tahanan upang i-guide ang ating mga anak at asawa. Subhanallah. Kapag ka po talaga walang choice, wala pong masjid, Allahu Akbar. So, pasensya na. May ano tayo, meron pong konting advertisement. Allahu Akbar. So, yun po ha. Yun po mga kalalakihan, lalo't madinig nyo ang adan, maligo na kayo. Bago pa mag 11:30 at mag-umpisa ang salah at duhur, 11:30 usually tumatawag na po ang adan kapag Friday, every Friday. Para sa unang pagpapaalala na sige na, bumangon na kayo, tayo nang magsala, tayo na sa tagumpay. Tayo na sa tagumpay. So yan, makikita mo yung mga lalaki na talagang sumasampalataya at malaki ang takot kay Allah. Hindi pa natawag ang adan, nandoon na sa masjid. Allahu Akbar. Every Friday yun ha. 'Di ba? Naligo tayo, nagtanggal ng mga kuko, naligo, nagpabango, papunta sa masjid. Nandoon ang mga kapatirang lalaki, jamaan na lalaki, nagsasala na, nagbabasa na ng Quran. Allahu Akbar. 'Di ba? Hindi ka ba mangangarap na sana isang araw ganoon din ako? Kasamahan ng mga jamaan na lalaki na nagdadasal at nagsasala. Subhanallah.
'Di ba? Napakasarap sa pakiramdam na makikita mo, napakaswerte ng mga babae na may mga asawang lalaki na every Friday ay nagmamadali para magpunta sa masjid. La ilaha illallah. Sino pa ba ang pinakamaswerteng babae dito? Kundi yung mga babae na ang mga asawa ay nagsasala. Lalo na tuwing Biyernes. Subhanallah. La ilaha illallah. Kasama ng kanilang mga kapatid sa pananampalataya sa mga bahay ni Allah na walang iba kundi ang mga masjid. Ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang makarinig ng panawagan, adan at hindi pumunta sa dasalan, wala siyang sala maliban lamang kung siya ay may magandang dahilan. So ayan, dun sa mga lalaki, halimbawa ikaw ay masakit, hindi ka makakapunta. Halimbawa, kahit sa mga trabaho, kailangan nating magpunta, magsala. Okay? Maliban na lamang sa may mga mabibigat na dahilan. Yung halimbawa, ikaw ay may sakit, o ikaw ay nag-travel, ikaw ay nakasakay sa aeroplano, pero kahit pa nakasakay ka sa aeroplano, kung talagang maaalala mo ang Allah at may takot ka sa Allah, magsamba ka. Subhanallah. La ilaha illallah. Si Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ay tinanong kung ano ang magandang dahilan. Takot o karamdaman? Ang sagot niya, ayon naman sa isang hadith na isinulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu tungkol kay propeta sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaking bulag na nagsadya sa kanya. At ang sabi, o sugo ni Allah, wala po akong gabay na gagabay sa akin papuntang masjid. Allahu Akbar. Kaya may kapahintulutan po ba akong magsagawa ng sala sa aking tahanan? Allahu Akbar. Binigyan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay ng kapahintulutan, ngunit nang nakaalis na ito ay tinawag niya ito at sinabi, naririnig mo ba ang panawagan ng sala? Opo, sabi nito, kung gayon, tugunin mo. Sabi naman niya, sallallahu alaihi wasallam, ang ibig niyang sabihin ay pumunta ka sa masjid at doon isagawa ang sala. La ilaha illallah. Sa isa pang hadith na nasa Sahihain, na iniuulat pa rin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, napag-isipan kong mag-utos na simulan ang pagsasagawa ng sala at saka uutusan ko ang isang lalaki na kalalakihan na mamuno sa sala, at ako ay aalis kasama ng aking mga kalalakihan na may dalang mga bigkis ng panggaton papunta sa mga taong hindi dumadalo sa sala upang aking sunugin ang kanilang mga bahay. La ilaha illallah. Ang hadith na ito ay nagpapahiwatig na ang sala sa Jum'ah ay isa sa mahalagang tungkulin ng mga kalalakihan, at ang hindi tumutupad sa tungkulin ito ay karapat dapat na parusahan. Subhanallah. 'Di ba? Gumagawa ng paraan ng ibang namumuno sa masjid para hikayatin ng iba. Kung hindi kayo pupunta, susunugin kayo. Allahu Akbar. Dahil obligado talaga sa lalaki na ikaw ay magsala isang beses sa isang linggo na papunta sa masjid o bahay dalanginan. Yun na nga lang ang gagawin mo para magbigay ng araw at paninikluhod kay Allah na kasama ang lahat ng mga kalalakihan, o hindi yun ginagawa ng mga kababaihan. Sa mga lalaki lamang po talaga ang obligado na magpunta sa masjid. Subhanallah. La ilaha illallah. Dahil sabi nga, 'di ba, ang mga kalalakihan ang nagpapatatag sa haligi ng bahay o tahanan. So kung ikaw na lalaki na sumasampalataya kay Allah, binitiwan mo yung pagsasala, paano pa ang tatag ng iyong pamilya? 'Di ba? Mapuputol, mababali yung sinusundan nila. Kung ikaw lalaki na sumasampalataya, bitiwan mo yung pagsasala, paano pa yung nasa loob ng tahanan na kasama mo? 'Di ba? Mawawalan din sila ng pagsasala. Kaya kung bakit ang mga lalaki ay kailangan may paninindigan sa pag-aalay ng sala tuwing Friday, dahil ikaw ang haligi ng tahanan na kailangang may paninindigan sa pagpapatatag ng panalangin. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Idinadalangin natin kay Allah na naway kanyang pabutihin ang kalagayan ng lahat ng mga Muslim at pagkalooban sila ng tagumpay na ikalulugod niya. La ilaha illallah. Ayon sa pinakatumpak na pahayag ng mga pantas ng Islam, ang paghinto sa pagsasagawa ng sala o kahit paminsan-minsan lamang ay itinuturing na isang malaking kawalan ng pananampalataya kahit hindi man ikaila na ang sala ay fard. Maging lalaki man o babae ang huminto sa pagsasagawa ng sala. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang namamagitan sa tao at kawalang pananampalataya at strict pagtatambal kay Allah ay ang pagtalikod ng sala. La ilaha illallah. Ang hadith na ito ay nasa Sahih Muslim. Sa isa pang hadith ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduang namamagitan sa atin at sa kanila mga mananampalataya ay ang sala. Kaya't ang sino mang huminto sa pagsasagawa ng sala ay nawalan na ng pananampalataya. Mayroon pang maraming ibang hadith tungkol sa paksang ito. Ang nagkakaila ng pagiging fard ng sala, maging lalaki man o babae ay tuluyan ng nawalan ng pananampalataya ayon sa nagkakaisang hatol ng mga pantas ng Islam, kahit sabihin pang nagsasagawa rin siya ng sala. Kaya hinihiling natin kay Allah na naway huwag sanang mangyari sa atin at sa lahat ng mga Muslim ang gayon. Tunay na siya ang pinakamainam hilingan. Subhanallah. Ang lahat ng mga Muslim ay may tungkuling pagpayuhan ang isa't isa sa kung ano ang totoo at magtulungan sa kabutihan at kabanalan. Ayan po ha. Doon po sa iba, ito po sinasabing malinaw sa mga hadith at pagpapahayag ng mga nakatala sa Quran na tayo ay dapat magtulungan, hindi magsiraan. No po? Ayan po, malinaw pong sinasabi. Tayo po ay magtutulungan tungo sa kabutihan at kabanalan. Subhanallah. Hindi po titingnan natin yung mali ng isa, mali ng ganito, mali ng ganyan, para tingnan natin ang sarili natin na tayo'y perpekto. Hindi po. Hindi tayo magiging perpekto dito sa mundo. Kahit ako, nagkakasala din ako. Nakagagawa din ako ng mali. Dahil ako'y tao. Subhanallah. Yan po, malinaw pong sinabi sa hadith na tayo ay dapat magtulungan tungo sa kabanalan. Hindi magsisiraan. Subhanallah. Kabilang sa tungkuling ito ang pagpapayuhan ang hindi dumadalo sa sala sa Jum'a at nagpapabaya sa sala anupamat kung magkaminsan ay hindi na ito isinasagawa. Tungkulin din na magbigay babala sa kanya tungkol sa galit at parusa ni Allah. Tungkulin ng kanyang ama, ina, mga kapatid at kasambahay na siya ay kanilang pagpayuhan at magpatuloy sa pagpapayo hanggang sa siya ay patnubayan ni Allah tungo sa tuwid na landas. Gayon din sa mga babaeng nagpapabaya at huminto ng pagsasagawa ng sala. Tungkulin din na sila ay pagpayuhan, subhanallah, bigyang babala sa galit at parusa ni Allah, at magpatuloy sa pagpayo at pagbibigay babala. Kung ayaw na talagang makinig ay putulin na ang ugnayan sa kanya at bigyan ng karapatang kaparusahan kung magagawa. Kung magagawa, ang lahat ng ito ay pakikipagtulungan. Ayan po ha, ang lahat ng ito ay pakikipagtulungan sa kabutihan at kabanalan at pag-utos sa mabuti at pagbabawal sa masama na ginawang obligasyon ni Allah sa kanyang mga lingkod na mga lalaki at babae. Ayon sa sinabi niya, ang lalaking mananampalataya at babaeng mananampalataya ay mga wali, kaibigan, katuwang, tagapagtanggol, tagapagtangkilik at iba pa ng bawat isa sa kanila. Ayan po ha, nagsasagawa sila ng sala, nagbibigay ng saka at sinusunod si Allah at ang kanyang sugo. Ang mga iyon ay kaaawaan ni Allah. At ayon naman ng sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, utusan ang inyong mga anak na magsagawa ng sala pagsapit ng 7 taon.
Paluin sila na hindi nila pagsasagawa ng sala at paghiwalayin. Subhanallah. Huwag pagtabihin sa higaan ng magkapatid na lalaki at babae ang kanilang higaan kapag sila ay 10 taon na. Kung ang mga batang lalaki at babae nga ay inuutusang magsagawa ng sala, pagsapit ng ika-7 taong gulang at pagsapit ng ika-10 taong gulang ay papaluin kung hindi isasagawa iyon. Subhanallah. Ang mga nasa hustong gulang ay mas lalong kailangang magsagawa ng sala at nararapat parusahan kung hindi niya ito isasagawa sa kabila ng patuloy na pagpayo. Ang pagtatagubilin sa isa't isa upang itaguyod ang katotohanan at ang pagtitiis alang-alang dito ay isang tungkulin batay sa sinabi ni Allah. Sumpa man sa panahon. Tunay na ang tao na nasa kapahamakan maliban sa mga sumasampalataya at gumagawa ng mga kabutihan at nagtatagubilin ng pagtataguyod sa katotohanan at nagtatagubilin sa pagtitiis. La ilaha illallah. Ang sino mang huminto sa pagsasagawa ng sala matapos na sumapit sa wastong gulang at hindi tinanggap ang payo ng Sharia upang hilingin sa kanya na magsisi sa hindi pagsasagawa ng sala, at kung magsisi siya, iyon ay mabuti para sa kanya, at kung hindi, hahatulan siya ng kamatayan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaya ipinapanalangin natin kay Allah na sana ay pabutihin niya ang kalagayan ng mga Muslim at pagkalooban sila ng karunungan sa relihiyon at patnubayan sila sa pakikipag-ugnayan sa kabutihan at kabanalan, pag-uutos sa kabutihan at pagbabawal ng masama, pagtagubilinan sa isa't isa na itaguyod ang katotohanan at pagtitiis alang-alang dito. Tunay na siya ay bukas palad, mapagbigay. Ang ilang tao dahil sa sakunang sanhi ng sasakyan at iba pa ay nakakaranas ng pagkaalog ng utak at pagkawala ng malay sa loob ng isang araw. So, yun yung ibig sabihin ng comatose. Allahu Akbar. Kaya kailangan po bang magsagawa ng mga iyon sa pagsasala na hindi na isagawa kapag nanumbalik na ang kanilang malay. So yan, ito po naman, ang katanungan na ito ay tungkol doon sa mga naaksidente. Okay po, so nawalan sila ng pang-alaala. Na coma, nagkaroon ng dextrose, hindi na makakilos, so hindi sila makakapagsagawa ng sala. Ito po yung kasagutan. Kung ang pagkawala ng malay ay nagtagal lamang ng maikling panahon, halimbawa ay 3 araw o mababa pa, obligado silang isagawa ang mga sala na hindi nila naisagawa. So, pwede nilang balikan yung mga araw na hindi sila nakapagsala ng 3 araw. Pwede nilang isala yung 3 araw na iyon kapag nanumbalik ang kanilang isip. Allahu Akbar. Ang kanilang ulirap. La ilaha illallah. Naiulat ng isang pangkat ng mga sahaba na sila ay nawala ng malay sa loob ng panahong mababa sa 3 araw, ngunit nang manumbalik na ang kanilang malay ay isinagawa nila ang mga sala na hindi nila naisagawa. Kung ang pagkawala naman ng malay ay higit sa 3 araw, hindi na kailangang magsagawa ng sala para sa mga tao na hindi nakapagsagawa ng sala. Ayon ito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inangat ang panulat sa 3 tao. Ang natutulog hanggang sa magising, ang bata hanggang sa maging sapat, ang gulang at ang baliw hanggang sa bumalik ang pag-iisip. So yan po yung 3 inangat na panulat sa 3 tao. Yung mga hindi pinahihintulutan na magsala. Halimbawa, isang baliw. Halimbawa, isang bata, 1 taon hanggang 7 taon at yung isang tao na nakomatose or nagkaroon ng paglimot sa kanyang utak kung siya ay naaksidente. Subhanallah. Ang nawala ng malay sa loob ng 3 araw at higit pa ay para ring baliw dahil kapwa sila nawala sa sarili. Sila ang tagapamatnubay. Si Allah ang tagapamatnubay.
marami sa mga may karamdaman ang nagpapabaya sa pagsasagawa ng sala at sinasabing, kapag ako ay magaling na, isasagawa ko ang mga sala na hindi ko naisagawa. Ang iba naman sa kanila ay nagsasabi, paano ako makapagsasagawa ng sala samantalang hindi ako nakapagsasagawa ng wudu at hindi ko malinis ang katawan mula sa najasa. Ano po ang inyong maipapayo sa mga iyon? Subhanallah. La ilaha illallah. So ayan, commercial break po tayo. Bismillah. So ayun po. Doon sa mga may sakit na nagtanong, Allahu Akbar. Ang sagot po, ang karamdaman hanggat hindi pa nawala ang katinuan ay hindi makahahadlang sa pagsasagawa ng sala dahil lamang sa kawalan ng kakayahang magwudu. Sa halip, tungkulin pa rin ng isang may sakit na magsagawa ng sala sa abot ng kanyang makakaya. Magsasagawa siya ng wudu sa abot ng kanyang makakaya at kung hindi, siya ay maaaring gumamit ng tubig. Magsasagawa siya ng tayamum at saka magsasagawa ng sala. Ang najasa sa kanyang katawan at kasuotan ay kailangang hugasan sa oras ng sala o palitan ang kasuotan na may najasa ng malinis na kasuotan sa oras ng sala. Kung hindi niya kayang hugasan ang najasa o palitan ang kasuotan na may najasa ng kasuotan ng malinis, hindi na niya kailangang gawin iyon. Magsasagawa siya ng sala maging ano pa man ang kalagayan niya batay sa sinabi ng Allah. Kaya katakutan ninyo si Allah sa abot ng inyong makakaya. So ayan po, kahit po tayo may sakit. So usually ako, kahit ako may sakit, nagsasala pa din ako. At alam nyo, pinakamaganda para mawala ka agad ang sakit, pagkatapos nyo magsala, magbasa kayo ng surat Yasin. Allahu Akbar. Mamaya po wala ka ng sakit. Totoo po yan. Kung ang tiwala mo ay ibibigay mo lahat kay Allah sa pagbabasa mo ng Quran o surat Yasin kung masama ang iyong pakiramdam, or kung may tao na babasahan mo ng Quran na siya ay nakaratay, basahan mo siya ng surat Yasin. Allahu Akbar. Makikita nyo kung ano ang pinagkaiba. La ilaha illallah. Talaga pong ako pag may sakit or meron akong nararamdaman na mabigat sa puso ko, nagbabasa lang ako ng surat Yasin. Or nagsasaulo ako ng Ayatul Kursi, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, Allahu Akbar. Lahat ng mga magagandang salita ng Allah, yun ang nagpapatibay sa isang taong mananampalataya. Ganon sa akin, ganon din sa inyo. Subhanallah. Basta yung trust natin, yung tawakkal Allah, Allahu Akbar, ilagay natin sa puso natin at lahat ng pighati na meron tayo, magiging magaan sa atin ang pagtanggap dito. Yung lahat ng pagsubok, magiging madali yan sa atin. Allahu Akbar. La ilaha illallah. At ayon din sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag may ipinag-utos ako sa inyo, isagawa ninyo yun sa abot ng inyong makakaya. Ang hadith na ito ay nasa Sahihain. Nito, Allahu Akbar. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Imran bin Hussein radhiyallahu anhu, nang idinaing nito ang karamdaman sa kanya sa akin. So ayan. La ilaha illallah. Yan po. Pumasok po kasi yung aking adan, kaya ayan na po, adan na po dito. So, ayun. Allahu Akbar. Pasensya na. So, ayun. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isagawa mo ang sala ng nakatayo. At kung hindi mo kaya, isagawa mo ng nakaupo. At kung hindi mo kaya, isagawa mo ng nakahigang patagilid. Subhanallah. Kung nahihirapan kang tumayo para magsagawa ng sala, pwede kang nakaupo, nakatayo, o nakatagilid sa iyong higaan. Allahu Akbar. Pwede naman. Usually, kayang-kaya. Diyos ko. Yung ang dami ng ginagawa sa bahay, paikot-ikot lang tayo sa bahay, pagsasala hindi pa natin magawa. La ilaha illallah, la hawla wala quwwata illa billah. So ayan na po, adan na po. So yun po muna, tapusin po muna natin dito at bukas po inshallah ulit, meron po ulit akong ibabahagi sa inyo at nawa po inshallah nagkaroon po ng kaunting linaw sa inyo doon sa mga ibang ipinapangaral ko. So, sabi ko po, hindi po ako perpekto, tao lamang po ako.
Pero pinipilit ko po makapagbahagi ng kung ano ang alam kong makagagaan, makatutulong sa iba. At ang gabay po ng Allah ay pagkakaloob sa akin kasama ng aking kapakumbabaan sa inyong lahat. Yun lamang po at maraming salamat po sa laging nakikinig, nakasuporta sa akin. Maraming salamat po. Jazakallahu khairan. Bismillah.